Pero yung magiging systematic na yung tumitira sa kanya para sa gobyerno, para sa administrasyong Marcos, ay isang undersecretary, hindi sila magka-level. Kumbaga, hindi yan ang dapat pakikituring ng isang undersecretary sa ating vice-presidente. At the very least, konting respeto. May bago pong spokesperson ang ating vice-presidente. Ang dati niyang spokesperson sa Department of Education na naging spokes din po niya sa Office of the Vice President was Attorney Michael Poa, at siya po ngayon ay nakatalaga sa impeachment. Isa sa mga abogado ng ating vice-presidente sa impeachment proceedings. Itinalaga ng kanyang spokesperson ay si Undersecretary Ruth Castelo. Siya po ay dating DTI Undersecretary nung Undersecretary for Consumer Protection dito sa Marcos administration. Ngunit siya po ay inexit yung ginamit ng Philippine Star at noong 2023. Undersecretary Ruth Castelo was also part, kundi po ako nagkakamali, bahagi din po siya ng Duterte administration. Alright. Bukod pa dyan, pero ang pinakabago niyang na-announce ay yung unqualified opinion ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Isang malaking puntos po sa ating Vice Presidente dahil nga po siya ay humaharap sa impeachment proceedings sa Senado ukol sa isang audit issue. Normally, ang audit issues po ay hindi talaga dapat yan nagiging topic for impeachment. Ito po ay opinion, hindi lang po natin, ngunit ng ilang mga dalubhasa, katulad ni Ombudsman Samuel Martires. Ang audit issues po ay sole province of the Commission on Audit. Tama po dyan si former Undersecretary at now VP spokesperson, OVP spokesperson, Ruth Castelo. Pero bakit po nagtalaga ng spokesperson ang ating Vice Presidente? Kasi ang umaatake sa kanya, ang pinang-aatake sa kanya ng Marcos administration ay si Undersecretary Claire Castro. Emphasis on the Undersecretary Claire Castro. Bakit? It tends to diminish her. Isipin niyo yung mga reporters pag pumupunta kay Vice Presidente. Madam Vice President, Vice, anong masasabi niyo sa sinabi ni Undersecretary Claire Castro ganito? Hindi sila equals. Kung sakasakali na magre-responde ang ating Vice Presidente, she can respond to, let's say, the Speaker of the House, the President, the Senate President, maybe. Pero para siya po ay maging siya po ay papasagutin sa mga paratang o mga statements ng isang undersecretary na ginagawang tagahirit ng Marcos administration, si Presidente Marcos stays at the high level, kunwari above the fray siya, pero ang dinadrag nila sa bardagulan ang ating Vice Presidente. Okay? So, and this is still another attempt ng Marcos administration to diminish the Vice President. The President will not treat her as an equal. He will not treat her as a Vice President, a heartbeat away from the presidency. The person na itinatalaga ng saligang batas at by virtue ng kanyang pagiging halal na opisyal with a record vote of 32 million votes, a good 1 million over the President himself. Dinidiminish nila ang stature ng ating Vice Presidente. So, tama, this is a good move on the part of the Vice President. Kung sakasakaling gagawa ng statement ang ating Vice Presidente, gagawa siya ng mga statements about national concerns, public interest. She does not have to respond to an undersecretary. She does not have to respond to Claire Castro. We do not intend to diminish the position of Undersecretary Claire Castro. However, it is unfair to make the Vice President somebody with a mandate of 32 million, somebody with the stature of the Vice President,
respond to the mere accusations, blatant statements, baseless statements from the undersecretary who is the palace press briefer. Okay? Yun yung kanyang posisyon. He is the, siya po ang taga-brief, nag-conduct internet yun. Siya po ay nakatalaga bilang briefer, taga-balita. Hindi siya umaangat sa posisyon ng spokesperson. Dahil ang presidential spokesperson has the rank of secretary. Tignan ninyo, panahon ni Presidente Duterte, ang mga spokesperson ay nasa level. Spokesperson Harry Roque, occasionally si spokesperson Salvador Panelo. They held the rank of secretary. Si Undersecretary Claire Castro is an undersecretary. Emphasis on under. Hindi siya dapat. She can cast aspersions to the Vice President under the guise na she speaks for the government. Kailan yun? Pero for the Vice President to respond to her, hindi sila magka-level. Okay? So, yun yung mahalaga na kailangan talakayin at i-point out dito. And it is time for the Vice President to have done this. Tama siya. At nakikita din natin, ito request ko rin lang, pero syempre request lang. Ang maganda kay Vice Presidente, ordinaryong mamamayan ay maaaring magtanong sa kanya. So, pag nagtatanong ang ordinaryong mamamayan, pinauunlakan niya ng ating Vice Presidente. Yun ang maganda sa kanya. Pero yung magiging systematic na yung tumitira sa kanya para sa gobyerno, para sa administrasyong Marcos, ay isang undersecretary, hindi sila magka-level. So the Vice President makes statements on the President, makes statements on national policy. Pino-point out niya kung saan nagkakamali ang administrasyon. Pino-point out niya kapag lumalabag ito sa saligang batas, kapag nag-o-oppress ng taong bayan, kapag hindi tama ang landas na tinatahak at hinakaladkad ang bayan. Yan. Pwedeng gawin yan ng Vice Presidente. Pero yung magre-respond siya to somebody lower ay she should not play into the Marcos game. Hi kay Ditchy Bautista. Hi kay Omi, sabi niya si Auntie Claire kumakaasta sa VP, akala mo mas mataas pa sa VP. Wala talagang respeto. Yes, and we have noticed that also. Buti nga napansin ninyo. Masyadong, it's even less than familiar. Masyadong condescending ang ginagamit na tono ng isang Undersecretary Claire Castro. Muli, hindi natin dinidiminish yung posisyon ni Undersecretary Claire Castro. Pero, maliwanag na isinasalamin lang niya, ipinapakita niya, nire-reflect niya ang polisiya ng Marcos government, ng Marcos administration. Ang pakikituring ni Yusek Claire Castro kay Vice Presidente ay siyang representante, nagre-represent, kumakatawan sa attitude ng administrasyon sa ating Vice Presidente. Hi kay Richard. Sabi ni Ma'am Rona, dapat lang may speaker siya, spokesperson to. Nakakababa ng moral niya, speaker. Hindi naman nakakababa ng moral. Parang parang hindi niya dapat sang-ayunan yung ginagawa ni Yusek Claire sa kanya. Buti na lang nga, mabait ang ating Vice Presidente. Hindi mapagpatol sa mga ganyan. Pero masyado nang maliwanag sa ordinaryong mamamayan yung condescension, yung pagbababang pagtingin sa ating Vice Presidente. Hindi lang unfair. Hindi yan kumbaga, hindi yan ang dapat pakikituring ng isang Undersecretary sa ating Vice Presidente. At the very least, konting respeto. Ay, maraming salamat kay Sunny Marinas, kay Davao Investment. Magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Yuthan,
na siya. Under ka na nga, unclear pa. Maraming salamat po. Hi kay Ma'am Yesa. Kay Pompoco, maraming salamat din po. Sabi ni Ma'am John, sabi ko, may katapat na si Auntie Claire. Actually, ayon dun sa pag-brief ni Bali Yusek, Yusek Ruth Castelo, hindi daw siya attack-dog. Hindi niya polisiya o hindi polisiya ng OVP na umatake sa kahit kanino. Ngunit magre-respond siya doon sa kung sakasakali mayroong mga paratang, akusasyon o masasamang sinasabi tungkol sa ating Vice Presidente, she'll be required to respond accordingly. So hindi naman necessarily lahat ng responses ay may mapagpatol, di ba? May mga responses na you just roll your eyes. The less said, the better. So, hindi kayo patas eh. Sabi ni Ma'am Ina, in her opening remarks, she also mentioned that she's there to highlight the work of the OVP. Of course. The idea kasi is dissemination. Ang spokesperson po speaks on behalf of the Vice President. And of course, the Vice President would like to disseminate the information about the activity she has been conducting. Lalong-lalo na si Undersecretary Claire ay nagsasabi na may mga occasions na sinasabi niya wala daw ginagawa o bakit biyahe ng biyahe ang ating Vice Presidente. Ma-underscore ng isang spokesperson at yun makaka-respond. Hindi kasi bagay na magre-respond si VP sa kay Yusek Claire, even if the statement begs for a response. Hindi. Mayroong itatalaga na tao para dyan. Sabi ni Ma'am Maria, hindi talaga sila magka-level. Not just sa hierarchy, but also sa IQ, sa EQ. Hindi sila magka-level ni Auntie Claire. Kadiri how she looks down on VP Sara. Yun. Sabi ni Ma'am Marie, baka attack monster siya kasi nakakahiya sa dogs na ihanay siya. Sabi ni Sir Danny, thanks sa pagtanggol kay VP Sara. Ingat po kayo. Hindi naman po natin gagawin yung pagtanggol kay VP Sara kung hindi worth it, di ba? Vice Presidente natin yan. And she has, thus far, proven that she deserves every single vote that she got and probably even more. Nakikita din natin, pambansang victim na rin si Vice Presidente. Pero at least, medyo nadi-disseminate na yung gigil ng administrasyon sa mga katulad natin. Halimbawa, of course, they try to diminish ang ating Vice Presidente. Ito ay sa paggamit ng mga inquiries in aid of legislation ng Quadcom sa paglalabas kunwari or paglalabas ng so-called information tungkol sa kanya. But these aren't even information dun sa Quadcom. Ang nakita natin doon sa pagkukonduct ng inquiry in aid of legislation ay nakikita natin maraming insinuations at innuendo. Mayroong mga kaduda-duda, mga statement o kaduda-duda mga witnesses na nagsasabi ng mga hindi totoo o masasama tungkol sa ating Vice Presidente. Ang daming mga pati yung tungkol dyan sa confidential fund, medyo tumatahimik na nga yung issue, pero nakikita natin na ginamit nga yung Kongreso para maglabas ng hindi kumpirmadong impormasyon tungkol sa Vice Presidente. At maliwanag, at least dito sa ating taong bayan na nanonood sa kanila, ang purpose talaga ng pag-conduct na yon ay para manira sa ating vice. Well, tama na yung mga panahon na sitting duck siya. At ang hiling ko lang dun sa mga tao na naniniwala sa ating Vice Presidente, pagtanggol naman natin. Tignan natin, mag-post tayo, mag-comment tayo, sabihin natin ang ating saloobin. Kung sa tingin natin napaka-unfair ng ginagawa nila kay Vice Presidente, we must speak up and be counted. Kahit nasa social media lang tayo, kahit dun sa taong katabi natin sa bus, yung ganyan, every little bit counts. We must continue this. Yung pagka-criticize natin sa ginagawa ng ating mga government officials,
ng ating mga kawani at opisyales ng gobyerno, kailangan kino-call out pag hindi na tama ang kanilang ginagawa. Yan po ay nagiging duty natin, obligasyon nating ordinaryong mamamayan na ipaalala sa ating mga hinalal na opisyales na mayroong dahilan kung bakit nilagay natin sila doon. At hindi natin sila nilagay doon para i-impeach ang ating vice presidente. Please lang. Lalong-lalo na kung ang basehan ay medyo malabo pa. Sabi ni Ma'am Lan, comment nga ng follower niya is nagpapaawa lang daw si tatay. Di lang she agreed. Grabe, pag nag-love siya, nag-comment talaga ako ng propagandista siya. Okay. Nakakaano nga parang hindi na makatao yung mga salitang ganun na nagpapaawa lang ang ating Pangulo, dating Pangulo. How dare you? Ano ang pruweba niya sa ganun? Right now, hindi niya nakikita si former president. Wala siyang balita about his state of health or anything like that unless meron silang espiya sa loob ng ICC. Mismong nakasaksi dun sa itsura niya, pare-pareho ng sinasabi, payat siya and so on. Pero ako, I'd like to be